No way, Lolo. Hindi ako pupunta sa probinsyang yun. Wala kang pagpipilian na po. Masyadong marami ng tao rito sa kumpanya ang napiperwisyo mo. Doon ka muna pansamantala. Mahinahon pa ring pahayag ni Don Facundo habang kaharap ang apo sa kaisa-isang anak na si Richard. Nahawakan tuloy ni Luigi ang kanyang ulo. Hindi niya akalain na aabot ang lahat sa ganito. May nag-report sa lolo niya ng kung ano-anong mga kasiraan niya sa kumpanya. Isa na roon ang laging pagiging late at tulog sa loob ng opisina. Sino ba naman ang hindi mapupuyat, magdamag at halos madaling araw nang umuwi ang binata mula sa bar ng kaibigan? Para kay Luigi, wala namang masama roon. Binata siya at nasa edad, walang problema sa pera. Kahit nga mamili siya ng sariling bar ay kaya niya. Pinal na ang desisyon ko. Uuwi ka sa De Gracia Farm at mananatili ka roon ng 1 buwan. Walang pag-asang sumandal si Luigi sa sofa kasabay ang pagpikit. Kilala niya ang lolo. Hindi na niya mababago ang desisyon nito. Ang lagpak niya talaga ay sa malayong probinsya kung saan naroon ang kanilang isang farm. Inis na inis si Luigi habang lula ng kotse. Tatalbog-talbog siya sa loob, sa backseat. Antok na antok pa naman siya dahil hindi pa nagbubukang liwayway ay bumiyahe na siya. Ngayon naman ay nagising siya sa tindi ng lubak ng kalsada rito. Nasisili pa niya ang ilang malalaking puno sa dinaraanan. Mukhang malapit na siya sa lugar na kakainisan niya. Buisit! What's wrong, Manong? Halos sigaw ni Luigi nang bigla na lamang huminto ang kotse nila. Sir, nalubak ho tayo. Sagot ng kanyang driver na sinubukan pang iahon ang kanilang sasakyan. Kaso, kahit ilang beses ay nanatili sila sa pwesto. Nakita pa ni Luigi kung paano magtalsikan ng putik sa mga bintana sa tuwing sinusubukan ng matandang driver na i-start ang kotse. Maya! Huminto si Maya sa pagpitas ng kamatis pagkatapos ay idiniretso ang likod at tinanaw kung saan galing ang pagtawag. Sunduin niyo raw ang apo ni Don Facundo! Nagtungo siya sa kanyang ina. Ano ho yun, Nay? Ulit ni Maya. Iyong apo raw ni Don Facundo. Sunduin ninyo. Bakit raw ho, Nay? Anong nangyari? Ay, nasiraan daw ang kotse. Ganun ba? Sige ho, isasama ko na lang si Daniel. Pagtukoy ni Maya sa kababata at kasamahan sa farm. Sakay ng lumang motor na may kalawanging sidecar ang gamit ni Maya nang magtungo roon. Sino bang apo ni Don Facundo ang uuwi rito? Usisa ni Daniel habang nakasakay sa sidecar. Yung sutil niya raw na apo, sakit ng ulo ng kumpanya nila. Dito muna raw at turuan ng leksyon. Kaswal na sagot ng dalaga. Kagabi pa lamang ay tinawagan na siya ng matandang amo. Uuwi ang kaisa-isang apo nito. Turuan niya raw mabuhay sa bukid at matutong paghirapan ng lahat ng bagay rito. Wow! Exciting! Sabik na manawika ni Daniel. Tagaktak ang pawis ni Luigi habang nakatayo sa labas ng kotse. Inis siyang napatingin sa kotse nilang lubog na lubog ang gulong sa matinding putik. Tumanaw siya sa kung saan. Walang dumadaan na kahit ano. Masyado na itong liblib at parang hindi naaabot ng kung anong construction project ng gobyerno. This is crazy. Sambit niya nang isuot ang sunglasses. Manong, nas na raw ba yung mga tao sa farm? They took so long. Kanina pa ako naghihintay rito. Reklamo niya. Padating na raw ho, Sir Luigi. Parang babaeng umikot ang mga mata ng binata. Nang ibato niya ang tingin sa hindi kalayuan, ay may natanaw siyang palapit. Looks like they are coming. Nang huminto ang motor ni Maya, ay binalingan niya ng tingin ang matangkad, mistiso at matipunong lalaki sa gilid ng kotse. Finally! Alam niyo ba kanina ko pa kayo hinihintay? Bungad ni Luigi nang ibuka pa ang 2 kamay. Nakataas ang isang kilay na bumaba ng motor ang dalaga. Sinulyapan niya muna ang kotseng nakalubog sa putik bago tiningnan ng binatang nagrereklamo. What? Come on!
Help him out here. Utos nito sa kanila. Pasensya na ho kayo, senyorito. At hindi naman ho jet ang sinakyan namin para isang iglap lang ay makarating kami rito. At tumawag na kami ng ibang kasamahan para ialis ang kotse nyo. Sumakay muna kayo rito at ihatid muna namin kayo sa farm. Pigilang inis na alok ni Maya. Isang nandidiring tingin ang ibinato ni Luigi sa isang motor. Kung sasakay siya roon ay para siyang isang baboy na dadalhin sa katayan. No way, hindi ako sasakay dyan. Angil lang binata ng tingnan ng dalagang nakasuot pa ng salakot, mahabang manggas at mahabang palda. Sa tingin niya ay nagtatrabaho ito sa farm. Ayaw mong sumakay? Di sige, matuyo ang utak mo riyan sa init. Tara Daniel. Yun lamang at muling sumakay si Maya sa motor. Sinabihan niya ang matandang driver ng kotse na sumabay na sa kanila. Agad naman itong pumayag. Seriously, Manong? Iiwan niyo ako rito? Hindi makapaniwalang tanong ni Luigi sa kanyang driver na nakasakay na sa lumang sidecar. Oho, ang init-init ho sa akin, natatayuan natin. Muling tiningnan ni Luigi ang dalaga. Mayabang na nagkibit balikat ito bago sinimulang painitin ang makina ng motor. Tara na ho, alok ni Maya. Nang paanda rin ay may tumalsik pang ilang puti kay Luigi. Kay iwas ng mayamang binata ay nadulas ang paa nito dahilan para bumagsak ito sa isang lubog na parte na may tubig at putik. Isang malutong na tawa mula kay Maya ang pumuno sa daan. Kitang-kita niya kung paanong kaawa-awang nadulas ang binata sa putikan. Ano? Ang arte-arte mo kasi. May pa-English-English ka pa. Natatawa pa rin niyang sambit. Namumulang mukhang bumaling ng tingin si Luigi rito. Yung puti niyang suot na polo ay kulay brown na ngayon. Manong, tawag niya sa driver. Ako na ho. Pigil ng dalaga sa patayong matanda. Pigil ang tawa niyang bumaba muli sa motor. Maingat siyang naglakad palapit sa binatang nakahiga pa rin sa putik. Oh, senyorito. Lahad niya ng kamay rito para tulungang tumayo. Tinitigan muna ni Luigi ang mukha ng dalaga bago sa palad nitong iniabot sa kanya. Tanggapin mo na. Bahala ka. Diyan ka na mabubulok. Pang-aasar pa rin ni Maya. Kaya kong tumayong mag-isa. I don't need your help. Tinataga ng binata ang mga binti bago ubod ng lakas na itinayo ang sarili. Patango-tango naman si Maya habang pinapanood ito. Humarap si Luigi sa dalaga. Tuwid niyang tinitigan ito sa mga mata. Don't try to play with me, farm girl. Hindi mo ako kilala. Seryosong wika niya. Kung ganon, may isang buwan pa ako para makilala ka. At sinisigurado kong sa akin, sa bukid na to, dito ka matututo at titino. Siguradong sagot ni Maya. Pasimpleng sinusulyapan ni Luigi ang dalagang nasa unahan niya at nagmamaneho. Backride siya nito habang naliligo pa rin sa putik. Sa tuwing nililingan niyang driver at isang binata ay lihim na nagtatawanan ng mga ito. At hihinto sa tuwing babalingan niya ng tingin. Malayo pa ba? Tanong niya kay Maya. Malapit na. Kaswal na sagot nito. Napairap tuloy ang binata. Wala pa man siyang isang araw sa probinsyang ito ay nai-stress na siya. Ano pa yung isang buwan? Sus Maria Josep! Anong nangyari sa inyo, sir? Sinalubong sila ng isang maedad na babae ng makababa ng motor. Nay, wala ho sigurong lubak o kaya putik sa Maynila, kaya tinikman ho niya. Biro ni Maya habang nakahalukip-kip sa likod ni Luigi. Shut up! Awat ng binata sa kanya nang lingunin ang dalaga. Ikaw talaga, Maya. Pagpasensyan mo ng anak ko. Halika, pumasok na tayo sa loob para makaligo ho kayo. Isang masamang tingin ang iniwan ni Luigi kay Maya. Nanginitian lamang siya. Napailing ang dalaga habang pinapanood ang binatang mayaman na papasok ng kanilang bahay. Mukhang mahihirapan ka sa apo ni Don Facundo na yun. Bulong sa kanya ni Daniel. Pinagkatiwalaan ako ni Don Facundo rito.
Kaya kahit anong dapat gawin para mapatinuyang apo niya, gagawin ko. Kinuskus ni Luigi ang basang buhok ng malinis na tuwalya. Buti na lamang yung nanay ng dalagang yon ay mabait. Inasikaso ang mga gagamitin niya sa pagligo. Napatingin siya nang magbukas ang pinto ng kanyang kwarto. "Don't you know how to knock on the door?" Masungit ni Anya kay Maya. Akala ko nasa banyo ka pa eh." Hindi maiwasan ni Maya na bumaba ang mga mata sa kabuuan ng apo ni Don Facundo. Natulo pa ang tubig mula sa hibla ng buhok nito. Napalunok siya nang bumaba ang mga mata sa maskulado nitong katawan. Nakasuot lamang ito ng lumang basketball short. Buong kumpiyansang napailing si Luigi pagkatapos pumamewang. Kitang-kita niya kung paano siya hagurin ng tingin ng dalaga. "Tapos mo na ba akong i-examine?" Mayabang na tanong niya. Doon lamang nagising si Maya. Pakiramdam niya ay namutla siya matapos matulala saglit. Ngiting-ngiti pa rin sa kanya ang binata. "Ano? Gusto mo ba yung nakikita mo?" Dagdag pa ni Luigi nang magsimulang humakbang palapit sa kanya. Natatarantang umatras ang dalaga. Ano? Para sabihin ko sa'yo, mas malalaking katawan sa'yo rito. At sila, hindi na nila kailangan mag-gym katulad yung mayayaman. Natural at likas ang maganda nilang katawan dahil sa trabaho nila, kaya huwag mo kong paandaran. Pahayag ni Maya na umira pa at tinalikuran ito. "Nasaan yung gamit ko?" "Aba, walang mga paangang mga yun para lumapit sa'yo." "Di dalhin mo rito." Putol na utos nito sa kanya. Blankong emosyon ang mayroon sa mukha ng dalaga nang muling harapin si Luigi. "Anong sabi mo?" Seryosong pag-uulit niya sa inutos ng binata. "Bring my things here." Napangiti si Maya. Saglit pa nga itong umiling at bumaling sa bukas na bintana. Kanina pa siya nagtitimpi sa inaasal ng lalaking to. "Senyorito, wala ho kayo sa hotel. Walang bellboy at mga housekeeping attendant dito. Lalong wala kayo sa bakasyon. Ang gawin niyo ho, lumabas kayo ng bahay at hatakin ninyo ang mga gamit niyo papasok." "You're kidding. Mga tauhan namin kayo. Apo ko ng amo niyo. Ng amo mo. In short, I'm also a boss." Natigilan si Luigi at napakunot noon nang tumawa ang dalagang kaharap. "Anong nakakatawa?" Napipikon niyang untag. "Alam mo, isa lang naman ang pagpipilian mo. Kukunin mo yung gamit mo o buong araw kang nakahubad." Ngumiti pa ng nakakainis si Maya sa binata. Napapikit sa buwisit si Luigi nang lumabas ito ng kwarto niya. Pigilang tawa nila Maya at ilang ibang kasamahan habang tinatanaw ang bisitang apo ni Don Facundo. Hatak-hatak ng binata ang maleta na mula sa kotse habang nakasimangot. Nang nilinga sila nito, ay kumuway pa siya kay Luigi na talagang ikinausok ng ilong ng binata. "Grabe ka naman yata sa apo ni Don Facundo," sambit ni Rex, isa sa mga kababata niya at kasamahan sa farm. Naroon sila sa labas at naghahanda ng kumain. May isang mahabang lamesa at silya na yari sa kawayan na nasa ilalim yun ng puno ng mangga. "Ayos lang yun. Mukha namang walang ang kaluluwa ng lalaking yun. At saka, ginagawa ko to para kay Don Facundo." "Pero, ang gwapo niya, no?" Kinikilig na sad ng matalik niyang kaibigan na si Nika. Kanina'y pinigilan niya ang kaibigan na tulungan si Luigi na maghatak ng maleta. "Anong gwapo? Mistiso lang. Kapag nabilad yan sa araw dito sa farm, papangit din yan." Asik agad ni Daniel. Takang napalingon silang lahat sa binata. "Ba't ba galit na galit kayo sa apo ni Don Facundo?" Singit ni Marieta, nanay ni Maya, na may hawak na plato ng nilagang talbos ng kamote patungong lamesa. "Wala namang ginagawa sa inyo yung tao." "Nay, hindi ho kami galit sa kanya. Ang kaso ho, ang dating kasi niya ay para bang pagmamayari niyang lahat ng tao, lalo na ang mga tao rito sa farm." Katwiran ni Maya. Kaisa-isa siyang apo ni Don Facundo. Kung baga, anak ng hari. Isa siyang prinsipe. "Nay, kahit na ho,
Hindi pa rin tama ang ginagawa niya. Hindi ko siya marunong magpahalaga ng kung anong bagay at tao sa paligid niya. What's for lunch? Magkasunod silang luminga nang lumapit si Luigi. Nakasuot na ito ng puting t-shirt, short at naka-sunglasses pa dahil siguro sa matinding sikat ng araw ngayong pananghalian. Senyorito, bago ko kayo kumain, ipakikilala ko muna kayo sa mga tao rito sa farm. Pahayag ni Maya. Isang seryosong tingin ang ibinaling sa kanya ng binata bago humalukip-kip at inihanda ang sariling makinig. Heto ang nanay ko, si Nanay Marieta. Ito naman si Mang Kanor, Mang Simon. Sila ang pinakamatandang tauhan dito sa farm. Si Nika, Rex at Daniel, mga kaibigan ko at mga nagtatrabaho rin sa Di Gracia Farm. Mahabang pakilala ni Maya sa mga kaharap. Hello, I'm Nika, ang pinakamagandang Diyosa dito sa Di Gracia. Kilig na sambit ng dalaga na pilit kinuha ang kamay ni Luigi at nakipag-shake hands. What's for lunch? Walang ganang ulit ng binata na binaliwala ang mahabang pagpapakilala ni Maya. Nagkatinginan silang lahat. Dahil walang sumasagot ay itinapon ni Luigi ang atensyon sa lamesa. Napangiwi siya dahil puro gulay ang naroon. Hindi pa niya alam kung anong klase ang mga yon. Wala bang ibang lunch? Tanong niya sa dalagang nasa tabi. Hindi ako kumakain ng gulay. I don't even know the veggies here on the table. Do you have steak here? Steak? Sa farm? Naghahanap ka ng steak? Senyorito, bakit hindi niyo subukang kumain ng gulay para naman magkasustansya yung ulo niyo? Naiinis pero nakangiting sagot ni Maya. Bumaling sa kanya ng tuluyan ng binata. Taas noon naman niyang sinalubong yon. Sa hindi nga ako kumakain ng ganyan. Why don't you just prepare me something appetizing kaysa nakikipagtalo ka sa akin? Ako na lang ho, sir. Voluntaryo yung aniya ni Marieta na akmang tatayo sa kinaupuan. Hindi, Nay. Nakatitig pa rin at hindi inaalis ni Maya ang mata kay Luigi. Mukhang tama nga ang lolo nito. Kailangan niyang mapatino ang lalaking kaharap. Senyorito, hindi ba nasabi ni Don Facundo kung bakit ka narito? Well, nagkakaproblema sa company. I just had to take a leave for a while. Nandito ka para matuto. Tama ka nang narinig. Wala ka rito para magbakasyon o mag-utos na parang isang hari. Wala ka rin sa restaurant para mag-order. Dito sa farm, kakainin mo kung anong nasa mesa, sa ayaw at sa gusto mo. Matigas na wika ni Maya. Dumilim ang anyo ni Luigi. Nanatiling magkahinang ang kanilang mga mata ng dalagang siguradong pahihirapan siya. Hininga na lamang ni Maya ang inis. Nagbaling na siya sa mga kasamahan na nasa lamesa. Kumain na tayo. Yaya niya sa mga ito. Umikot na si Maya papunta sa lamesa at nagsimula na silang kumain. Walang nagawa si Luigi kundi ang umalis. Nasundan na lamang siya ng tingin ng mga nagtatrabaho sa farm. Kawawa naman si Luigi. Naawa pa ang tingin ni Nika habang tinatanaw ng tingin ng binatang bumalik na sa loob ng bahay. Hayaan mo siya, Nika. Kailangan niyang matutunan na pagtiisan ng kung anong meron siya, lalo na pagdating sa pagkain. Seryosong paliwanag ni Maya. Nakahawak sa tiyan si Luigi. May ilang minuto nang kumukulo ang tiyan niya dahil sa gutom, habang naririnig ang ilang tawanan ng mga nakain sa lamesa. Nakayukong lumapit siya sa bintana. Maingat niyang sinilip ang mga ito. Gamit ang mga kamay ay walang kaarte-arting kumakain ang mga ito. Huminto ang mga mata niya sa maamo at inosenteng mukha ni Maya. Kahit nakayumanggi ang kulay, angat na angat ang gandang mayroon ng dalaga. Kahit na sa malapitan o kahit na laging inis ang mukha nito, kitang-kita pa rin niya ang angking ganda ng babaeng ito. Senyorito. Mula sa pagkakatagilid na nakahiga ay luminga si Luigi. Napatingin siya sa lamesa kung saan inilagay nito ang isang plato. Pinagtabi ka ni nanay ng pagkain. Kung sa akin lang, hindi kita dadalhan.
Hahayaan kitang mamatay sa gutom. Galit na bumangon ang binata at isang kislap lamang ng mga mata ay nasa harapan na ito ni Maya. Bakit ba galit na galit ka sa akin? Why are you so mad at me, farm girl? Naniningkit ang mga matang tanong ni Luigi habang parang torong sinusuwag ang mukha ng dalaga. Napaatras naman si Maya hanggang sa napadikit siya sa pawid na kawayan. Tumama roon ang likod niya. Sandali pa niyang ipinaling ang mukha sa kabilang banda dahil kung hindi niya gagawin yon ay baka magdikit ang kanilang mga labi sa paglapit ni Luigi. Ano? Tell me, farm girl. Samyo at ramdam niya ang hininga ng binata sa kaniyang pisngi. Kahit na nanlalambot ang buong katawan dahil sa ginagawa nito, nag-ipon siya ng lakas ng loob at sinalubong ang tingin nito. Si Luigi naman ang natigilan. Dahil wala kang kwentang tao. Mahina ka. May pera ka lang kaya ka mayabang. Hindi mo kayang maghirap para sa mga bagay. Really? Ganun ang tingin mo sa akin? Oo. Doon buong lakas na itinulak sa dibdib ni Maya si Luigi. Bahagya lamang ang inatras ng binata. Then I'll prove you wrong, Maya. Napatitig siya nang banggitin nito ang pangalan niya. Ngumiti ang binata at nilabanan ang mga mata niya. Masuka-suka si Luigi habang pilit na nilulunok ang sari-saring gulay na laman ng bibig niya. Iyon kasi ang laman ng platong dinala sa kanya ng dalaga. Totoo naman ang sinabi niyang hindi siya nakain ng gulay. Pero para mapahiya ang dalaga sa sarili, ay uubusin niya ito. Pikit mata niyang lulunukin. Mayabang na tumayo ang binata mula sa pagkakaupo. Ibinaling niya ang tingin kay Maya na nasa hindi kalayuan at ilang mga kasamahan nito. Itinaas niya ang platong walang laman habang mayabang na nakangiti. Nakataas ang isang kilay na tinanguan lamang siya ng dalaga. Humarap si Maya kay Luigi. Naroon ang dalaga nakatayo malapit sa bakod ng kanilang bahay. Madilim na at malamig ang simoy ng hangin. Kakaiba sa syudad na kinalakihan niya. Nagtama ang mga tingin nila ni Maya. Sa katahimikan ng gabi ay naghinang ang kanilang mga mata. Isang buwan kang mananatili rito. Magtatrabaho ka sa farm. Hindi ka magbabakasyon. Sa ganon, kapag marunong ka nang makibagay sa amin, siguradong kaya mo na rin makibagay at makisalamuha sa mga tao sa kumpanya kung saan ka nagtatrabaho. Kumurap lamang si Luigi. Kapag natuto ka ng paghirapan ng mga bagay na gusto mong makuha, at kung makikita ko naman na nagbago ka na at natuto, ako mismo ang maghahatid sa'yo pabalik sa Maynila, sa lolo mo. Done deal. Napatitig siya sa mga mata ng binata. Paig ako, Maya. Hindi ko gagawin to para lang kay lolo. Para rin sa'yo. Para makita mong mali ka sa mga sinasabi mo. Talaga lang, ha? Napangiti ang dalaga. Tumango si Luigi at ngumiti rin. Hinagod ng tingin ni Maya si Luigi. Suot-suot nito ang long sleeve na puti na may patong pa na checkered na polo. Nakasuot din ito ng salakot. Bagay ba? Tanong nito. Bagay na bagay sa inyo! Puri naman ni Nika habang buong hangang nakatingala sa binata. Kahit luma na ang suot na damit nito, ay mas naging magandang lalaki si Luigi. Nakangiting tiningnan nito si Maya. Otomatikong umiwas ang dalaga. Oh, siya. Sa bukid. Hindi naman pagapuan at pagandahan ng pananamit. Palakasan ng katawan ng labanan. Kaya tara na. Maraming trabaho naghihintay sa atin. Inis na sad niya bago na unang maglakad. Lukot na lukot ang noo ni Luigi habang sinusundan ng tingin si Maya. Kung hindi siya nagkakamali ay dinala siya nito sa taniman ng kamatis. Huminto ang dalaga pagkatapos humarap sa kanya. Mag-ani ka ng kamatis. Isang tingin ang binato niya sa mga tanim. Nandyan si Mang Kanor para tulungan at alalayan ka. Magtanong ka lang sa kanya. Bilin pa nito. Okay, I get it. Sige, mauna na ako. Wait, saan ka pupunta? Napatingin si Maya sa kamay ni Luigi na nasa braso niya bago tumaas sa mga mata ng binata. Magtatrabaho na rin, sagot niya
kasabay ng pag-iwas ng brasong hawak nito. Nahalata naman yon ni Luigi. Umatras siya at alangang sinalubong ang mata ng dalaga. Sige na, mauna na ako. Magtrabaho ka na riyan. Hindi alam ni Maya bakit bigla na lamang siyang kinabahan at naaasiwa sa titig ng binata. Nagmamadali siyang naglakad paalis sa harap nito. Nang lumagpas ang dalaga ay sinulya pa ni Luigi ang palad. Ramdam niya kung anong kuryente roon na dumampi sa balat ni Maya. Senyorito, magtrabaho na ho tayo. Magiliw na sambit sa kanya ng matandang magsasaka. Sige ho. Habang pumipitas ng mga kamatis kasama si Mang Kanor, ay marami silang napagkwentuhan. Isa na roon ang laging pagbisita ng kanyang lolo rito. Dito kasi ito nakatira noon bago lumipat ng syudad, habang siya ay lumaki na sa Maynila at unang beses makarating dito. Mang Kanor, pwedeng magtanong? Sige ho, senyorito. Saglit pang iginala ng binata ang mga mata sa paligid. Gusto niyang walang makarinig sa itatanong niya sa matanda. Si Maya ho, pinaglihi ho ba sa sama ng loob ni Aling Marieta? Mahinang tanong ni Luigi na nakapagpatawa sandali kay Mang Kanor. Mabait naman si Maya. Natatawa pa ang matanda. Maaasahan sa trabaho, kahit babae. Kayang-kaya at alam ang lahat ng trabaho sa farm. May pagka-stricto pero mabuti naman siyang tao. Mabuti? Hindi niya nga ho ako gustong pakainin. Ang sabi pa niya, mamatay raw ako sa gutom. Nakangusong sumbong ni Luigi. Natuto lang siyang paghirapan ang mga bagay. At yun ang gusto niyang matutunan mo habang nandito ka. Makikita at malalaman mo kung gaano kabuti ang puso ni Maya. Buhat-buhat ni Luigi sa isang balikat ang isang basket ng naani niyang kamatis. May kabigatan man ay pakiramdam niya, ay proud siya dahil siya ang kumuha nun. Masakit pa nga ang balakang at kamay niya. Napahinto ang binata ng maaninag palapit na traktor. Naroon si Maya at nakasakay. Kumusta, senyorito? Bati nito nang bumaba pagkatapos sinulya pa ng bitbit niya. I'm doing great. Kaswal niyang tugon at pilit na itinago na nabibigatan sa dala. Itinuwid pa niya ang likod. Gusto niyang ipakita na baliwala ang bigat ng mga nasa balikat. Pagkatapos mo niyan, pumunta ka sa taniman ng patatas. Malinaw? Kumando nito. All right. Tumango si Maya. Mukhang wala ng reklamo sa kanya ang binata. Parang tupa na itong maamo at sumusunod sa kanya. Pinanood na lamang ni Luigi kung paano bumalik at sumakay ang dalaga sa traktor. Hindi niya maitago ang paghanga sa dalaga. Unang beses niyang makakita ng babaeng nagmamaneho ng traktor. Patango-tango siya habang tinatanaw yon ng tingin. Nako, senyorito, mabigat ho ba? Tanong ni Nika sa kanya nang salubungin siya sa likod ng isang truck kung saan niya ilalagay ang basket. Hoy, Rex! Tulungan mo nga siya! Hinampas pa nito ang katabing binata. Akin na ho, senyorito. No, I can handle. Tanggi niya. Maingat na ibinabai yon ni Luigi sa truck. Nang makaharap siya, ay inabutan siya ni Nika ng isang towel habang si Rex ay isang basong tubig. Thank you. Nahihiyang sambit niya. Kumain na ho muna kayo. Sabayan niyo muna kami. Alok naman ni Mang Simon na nakaupo sa kawayan at may katabing jug ng tubig at plato ng kamoteng ube. Huwag na ho kayong tumanggi. Hinila ni Nika ang braso ng binata. Pinaglaanan si Luigi ng mauupuan ng mga ito. Binigyan ng kamote. Nasa palibot niya ang ilang trabahador ng farm at kumakain. Tinitingnan niya ang bawat isa sa mga muka. Kahit mga pagod ay kitang-kita pa rin ang saya sa anyo ng mga ito. Nakatanaw rin ang ilang magsasaka sa mga pananim sa kanilang harapan. Nahihirapan ho ba kayo, senyorito? Tanong sa kanya ni Rex. Naasiwa pa siya ng kaunti dahil lahat ng mga ito ay nakatutok sa kanya ang mga mata. Hindi naman. Kapag ho, nahihirapan kayo, magtanong o kaya manghingi lang kayo sa amin ng tulong. Sambit naman ni Nika. May kung anong dating yon sa puso ni Luigi.
Lalo na nang ngumiti sa harapan niyang magsasaka at sumang-ayon sa sinabi ng dalaga. Ang sabi rin ni Maya, tingnan-tingnan namin kayo. Mabilis siyang napatingin kay Mang Simon. Mukha lang masungit yung bata na yan pero magaling makisama si Maya. Mapagpahalaga rin siyang tao. Sa kanya nga namin natutunan na dapat pamilya ang turing namin sa isa't isa. At dapat daw ganun din ang turing namin sa inyo, senyorito. Napangiti si Luigi. Mukhang itinatago lamang ng dalaga ang pagiging mabuti niya kapag siya ang kaharap. Pero bakit? Huminto sa pagtapak si Luigi. Naabutan niya si Maya na nakaupo sa taniman ng patatas. Mula roon ay nasisikatan ng araw ang dalaga. Hindi niya napigilan ang sariling pagmasdan ito. Aksidenteng tumingala si Maya. Naroon ang binata at nakatulala sa pwesto niya. Sinubukan pa niyang lingunin kung sinong tinitingnan nito sa likuran bago balikan ito ng tingin. Ayos ka lang? Takhang tanong niya. Yeah. Tila nagising si Luigi. Pinanood ng dalagang paglalakad nito hanggang makarating sa harap niya. Here. Napatingin siya sa inabot nitong pagkain. Kung hindi siya nagkakamali, merienda nila iyon, isang kamoting ube at isang baso ng tubig. Salamat. Tumayo siya. Pinagpagmuna ang kamay bago tinanggap ang inaabot ng binata. Hindi mo na dapat dinala. Aniya pa niya nang mapansin ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Sabi nila Nika, Rex at Mang Simon, dalhin ko raw sa'yo. Baka himatayin ka sa gutom. Pinagkatitigan ni Maya ang binata. Nahihiya siyang tanungin kung nagmerienda na ba ito o hindi pa. Sinubukan mong kumain ito? Sa wakas, usisa niya sa kasuwal na paraan. Yes, I tried. Not bad. Maganda tong kamote. Mauutot ka. What? Natawa saglit si Luigi. Wala. Sambit naman ang dalaga nang makitang tumawang binata at parang sandaling nag-iba ang tingin niya rito. Lalo na't nasisinagan ang mukha nito ng araw. So, ituro mo na sa akin kung anong gagawin. Sinipat ni Luigi ng tingin ng mga nakabungkal na hanay-hanay na lupa. Sige. Itinabi saglit ni Maya ang hawak na pagkain. Sinimulan niyang ituro kung paano itatanim ang mga patatas, kung saan kilala ang probinsya nila. Okay, I get it. Pinanood na lamang niya ang pagbubungkal ng binata. Mabilis naman itong matuto. Tama naman ang ginagawa. Habang tinititigan ng dalaga si Luigi ay tila ba nanlalabo ang mga mata niya hanggang sa tuluyan ng magdilim ang kaniyang paningin. Is she okay? Tanong ni Luigi nang lumabas ang ina ni Maya na si Marieta mula sa silid ng dalaga. Ayos na ho siya, senyorito. Doon lamang siya napalunok. Kanina nang buhat-buhat niya ito matapos himatayin sa harap niya, ay binging-bingi siya sa tibok ng puso. Salamat ho at dinala ninyo ang anak ko. Siyempre naman ho, hindi ko naman siya hayaang mabaon kasama ng mga patatas. Sagot niya. Napansin niya ang pagtitig ng ginang sa kanya habang makahulugan ang ngiti sa labi. Alam niyo ho, senyorito, marami kayong pagkakatulad ng anak kong si Maya. Umangat ang magkabilang kilay ni Luigi. Mukhang matatapang pero malambot ang mga puso. Sana makita niyong dalawa yon para hindi masama ang tingin niyo sa isa't isa. Nagtungo ang binata sa lamesa kung saan nagpapahinga na rin ang ilang mga magsasaka. Lumapit sa kanya si Nika at Rex. Okay na ba si Maya? Tanong ng dalaga. Ayos na raw, sabi ni Aling Marieta. Himatayin talaga yan si Maya sa sobrang pag-aalaga niya sa farm. Nakakalimutan niyang sarili niya. Sabay-sabay silang umupo. Si Nika ang katabi niya habang tumayo naman sa gilid niya si Rex. Why? Bakit gano'n na lang kahalaga sa kanya tong farm ni Lolo? Kasi siya ang pinagkatiwalaan ni Don Facundo rito. Matapos mamatay ang tatay niyang si Mang Mario. Buong buhay kasi ng tatay niya, ibinigay rito. Paliwanag ni Rex. Isa pa, luminga siya kay Nika nang umabresyete ito sa kanya.
Malaki ang utang na loob namin. Lalo na si Maya sa lolo nyo. Kaya nga nang hingi ni Don Facundo ang tulong kay Maya tungkol sa inyo, hindi siya tumanggi. Kaya rin ganyan kanya itrato para matulungan ng lolo mo. Bakit nakahawa ka pa? Magpapaliwanag ka lang. Nakatikuwas ang isang kilay na tanong ni Rex sa dalagang si Nika, habang matalim ang mga matang nakatitig sa kamay nitong nasa braso ni Luigi. Sorry naman. Depensa ng dalaga at mabilis na bumitaw sa braso ng binata. Rex, Nika, kamusta si Maya? Nakuha ni Daniel ang atensyon ni Luigi. Hingal na hingal ito at bakas sa anyo ang labis na nerbiyos. Okay na siya, Daniel. Nagpapahinga na. Sagot naman ni Rex na inakbayan pa ito. Buti naman. Titingnan ko lang siya. Wait. Napako ang mga paa ni Daniel nang pigilan siya ng apo ni Don Facundo. Marahan siyang pumihit para prito. Nagtama na parang isang kidlat ang mga mata nila ni Luigi. May kung anong kakatuwang kuryente sa pagitan ng dalawang binata. Hindi ba mas okay kung hahayaan natin siyang magpahinga? Seryosong wika ni Luigi. Pinagsalit-salita naman ng tingin nila Nika ang dalawang binata na para bang mga manok na handang magsabong. Pasensya na ho, senyorito. Pero hindi ho ako mapapanatag kung hindi ko siya makikita. Yun lamang at pinagpatuloy ni Daniel ang paglalakad. Nanatiling nakatitig si Luigi sa likuran ng binata habang nag-iigtingan ang kaniyang panga. Medyo masakit pa ang ulo ni Maya nang bumangon. Lumabas siya ng silid. Kahit may kalaliman na ang gabi, ay sigurado siyang may tao pa sa kubo. Natigilan sa pagtungga si Luigi sa basong may lamang lambanog nang matanaw ang dalaga. Kahit madilim at tanging ilaw lamang ay litaw na litaw ang gandang mayroon ito. Maya, ayos ka na ba? Sinalubong ito ng kanyang ina. Ayos na, Hunay. Nakaalalay pa sa kanyang ina nang lumapit sa lamesa. Nakagawian na ng mga katrabaho sa farm na mag-inom tuwing gabi. Maya, ayos ka na ba? Untag ni Daniel nang lumapit sa tabi ng dalaga. Nakita ni Luigi kung paano ngumiti si Maya sa binatang kaharap. Ngiting malabong ibigay sa kanya. Dahil doon ay mabilis niyang tinungga ang alak na hawak. Ayos na. Yung deliver pala, kamusta? Pag-iiba ni Maya. Ayos na. Ako nang bahala roon. Napatingin si Maya sa apo ni Don Facundo. Tahimik ito sa isang tabi habang may hawak na baso. Senyorito, baka hindi ho kayo sanay uminom ng lambanog. Baka malasing at magwala kayo. Malayo ho ang barangay dito. Isang walang emosyong tingin ang isinalubong nito sa kanya. Kaya kong kontrolin ang sarili ko. Bakit ba ang init ng dugo mo sa akin? Pero sa iba, ngiti-ngiti ka. Inis nitong tugon sa kanya. Natahimik ang buong lamesa. Oo nga. Alam mo bang si Senyorito ang nagdala sa'yo rito mula sa taniman ng patatas? Singit naman ni Nika. Dinala ka pa niya hanggang sa kwarto mo. Sunod pa ni Rex. Isang nahihiyang tingin ang ipinukol ni Maya kay Luigi na masama ang anyong pinagmamasdan siya. Di salamat. Napipilitang wika ng dalaga habang hindi kayang salubungin ang tingin nito. Whatever. Umikot pa ang mga mata ni Luigi bago umalis ng kubo. Nasundan na lamang ng tingin ni Maya ang binata. Sa pagtrato niya rito, nakapagtatakang buhatin pa siya ng binata mula sa taniman hanggang sa kanilang bahay dahil may kalayuan din ito. Anak, huwag ka naman masyadong mainit ang ulo kay Senyorito. Kanina, alam mo bang kabadong-kabado siya ng buhat-buhat ka niya? Mukhang kahit saglit pa lang kayo magkakilala ay pinahahalagahan ka na niya. Aling Marieta, huwag ho kayong masyadong magpapaniwala roon sa apo ni Don Facundo. Kahit naman ho siguro sino ang kasama ni Maya, ganoon ang magiging pakiramdam, kahit ako. Saad naman ni Daniel. Selos naman agad tong si Daniel. Siyempre, iba pa rin si Senyorito. Amo kaya natin yun? Giit ni Nika. Nagsumiksik ito sa gitna nila Maya at Daniel. Persahang hinarap ang kaibigan.
Mabait si senyorito. Siguro minsan matigas ang ulo pero hindi naman siya yung tipong walang pakialam. Patuloy pa ni Nika. Napabuntong hininga si Maya. Hindi niya mapangalanan ang nararamdaman, kung nakokonsensya ba siya o mas malalim pa roon. Ahem. Kunyaring nilinis ng dalaga ang lalamunan nang lumapit kay Luigi. Naroon ang binata sa hindi kalayuan, nakatayo sa madilim at mahangin na taniman. Hindi siya nito nilingon. Sorry na. At saka, salamat. Dagdag niya na tinutok na lang din ang mga mata sa malayo. Seryosong nilingan na ni Luigi ang dalaga. Hindi nito pinagtatama ang kanilang mga mata. Hindi ako masamang tao, kung yun ang inaakala mo, Maya. Kumurap ang mga mata niya bago dahan-dahang humarap sa binata. Hindi porket kung anong narinig mo sa iba o sa lolo ko, paniniwalaan mo na. Siguro nga hindi ako matino, pero marunong naman akong magpakatao. Pasensya na ulit, senyorito. Pinagkatitigan ni Luigi ang mukha ni Maya. Ramdam niya ang sensiridad ng kaharap. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Ayokong mag-asal hayop o hari kayo sa farm na to. Nang malaman kong ipapatapon kayo ni Don Facundo rito dahil sa mga kalokohan niyo sa Maynila. Ipinangako ko sa sarili ko na patitinuin at magbabago kayo pagbalik niyo sa lugar na perwisyo ang tingin sa inyo. Paliwanag ni Maya. Kasabay ng paghangin na yang pagsabay ng ilang hibla ng buhok ng dalaga. Mula rin sa liwanag ng buwan ay natatamaan ang mukha nito. Iyon na yatang pinakamagandang tanawin na nakita ni Luigi sa buong buhay niya. Natural at parang may kung anong mahika. Napansin naman iyon ni Maya. Tila nag-init ang kanyang magkabilang pisngi. Napaso siya sa mga mata ng binata. Mauna na ako. Agad niyang paalam at natatarantang tumalikod. Napatango si Maya habang tinatanaw si Luigi. Kasalukuyan itong nagdidilig ng ilang mga pananim. Hindi na rin niya ito ginising. Mas maaga pa nga itong nagising sa kanya. Ayos na yan, baka malunod niyang mga tanim. Punan niya nang lumapit siya rito. Ah, ganun ba? Ibinabanan ng binata ang hawak na rigadera bago humarap sa dalaga. Sa ilalim ng sikat ng araw ay nagkatitigan sila. Have you had your breakfast? Ano? Nag-almusal ka na? Baka kasi himatayin ka ulit. Ngumiti pa ito sa kanya. Wag mo akong pakialamanan. Yung trabaho mong asikasuhin mo. Nabulol niyang tugon dahil sa pagkailang. Mas lalong tumamis ang ngiti sa labi ni Luigi. Pinagmasdan niyang nahihiyang anyo ng dalaga. Bakit ka nagbablush? Pang-aasar nito. Ano? Sinong nagbablush? Ako? Hindi ba pwedeng naiinitan kaya ako namumula? You're blushing, farm girl. Hay, ewan ko sa'yo. Tinakasan ni Maya ang iba at bagong pakiramdam na ibinibigay sa kanya ng binata. Ramdam niya rin ng ilang paru-parong nagliliparan sa kaniyang tiyan. Nakangiting tinanaw ni Luigi ang kinikilig na dalaga. Dama niya rin ang saya ng puso. Ibig sabihin lang nun ay mukhang may dating rin siya kay Maya. Kasabay niya ang ilang kasamahan at magsasaka pabalik ng kubo. May ilang may edad at matanda ang kasama niyang naglalakad. Doon napagtanto ni Luigi kung gaano siya kaswerte sa buhay. Ang ibang kasama ay kahit matanda na, pinipili pa rin magtrabaho para sa mga anak. Ang iba, sadyang mas gusto pa rin magbanat ng buto sa bukid. May ilang bata na nasa farm nila para magtrabaho at matustusan ng pag-aaral. Ang kaso, ang iba ay talagang kapos at mas piniling kumayod na lang din. Habang siya, gabi-gabing lasing, nagwawaldas ng pera at walang pakialam sa paligid. Napahinto si Luigi kasabay ng pagkakunot noo nang madatnan sina Maya at Daniel. Magkatabi pa ang dalawa habang nakatayo. Kumain na kayo sa loob. Alok ng dalaga sa kanila. Naunang pumasok ang mga kasama ni Luigi. Napatingin tuloy si Maya sa seryosong binata. Oh, bakit? Pumasok ka na rin sa loob. Baka malipasan ka pa niya ng gutom.
Sambit niya. Kahit kumakain ng binata ay hindi pa rin niya inaalis ang mga mata sa dalawang nasa ginagawang bakod. Naiinis siya sa tuwing lumalapit si Daniel sa dalaga. Napatingin siya kay Rex na katabi niya. Rex, boyfriend ba niya yun? Sino? Si Daniel? Balik tanong nito sa mahinang boses. Pareho na silang nakatitig sa pwesto ng dalawa. Hindi, pero matagal nang gusto ni Daniel si Maya. Natatakot lang at baka mabasted. Marahan siyang napatango. Ramdam niya si Daniel kung paano ito tingnan ng dalaga at kung paano ito itrato. Hindi iyon basta kaibigan lamang. Napatigil si Maya sa pagmartilyo ng pako sa kahoy na gagawin nilang bakod nang tumabi sa kanya si Luigi. Tulungan na kita. Hindi na siya nakatanggi ng kunin nito sa kamay niya ang martilyo. Napatitig siya sa mukha ng binata. Mula naman sa likuran ay pinanood ni Daniel ang dalawa habang masama ang itsura. Saan ba to ilalagay? Doon na lang. Sabay na tumindig si Maya at Luigi. Nagtungo na sila sa bakod kung saan ididikit ang hawak. Ako na riyan. Seryosong humarang si Daniel kay Luigi. Nagtama ang mga mata ng dalawang binata. I got this. Tugon naman ni Luigi. Ako na nga. Pagpipilitan naman ng kaibigan ni Maya. Parang mga batang nag-agawa ng mga ito sa isang pirasong kahoy. Parang parehong hindi pagbibigyan ang isa't isa. Sandali! Ano ba? Tumigil nga kayo? Hinawakan ni Maya ang kahoy. Salit-salita na binalingan ng tingin si Luigi at Daniel. Ako na! Ako nang maglalagay. Aniya para tumigil ang mga ito. May puwersang kinuha niya yon sa kamay ng mga binata. Nang tinalikuran niya ang mga ito, ay napailing siya. Noong nakaraan pa niya napapansin ang laging pagkakaroon ng alitan ng dalawa. Parang simpleng tinginan lamang ng mga ito ay parang isang kuryenteng nagdudugtong sa mga mata ni Daniel at lalo na si Luigi. Aray! Daing niya dahil tinamaan ng martilyo ang isa sa mga daliri. Ayos ka lang? Hey, are you okay? Isang kisap lamang ng mga mata ni Maya ay magkabilang kamay na niyang hawak ng dalawang binata. Aray! Tili niya nang mapindot ni Luigi ang parte na tinamaan ng martilyo. Mabilis niyang ibinitaw ang kamay rito habang nakangiwi. Natigilan naman si Luigi at napakurap. Doon lang niya napagtantong pinanonood sila ng mga kasamahan mula sa lamesa kung saan nakain ang mga ito. Nakadama siya ng pagkapahiya. Ibinalik niya ang mga tingin kay Maya. Hawak pa rin ni Daniel ang kamay nito. I'm sorry. Yun lamang at tumalikod na si Luigi. Heto! Hindi na niya naituloy ang pagbubungkal ng lupa nang may makita siyang isang tasa ng kape. At nang tingnan kung sinong may hawak ay umirap si Luigi. Sige na, kunin mo na senyorito. Bakit biglang ang bait mo sa akin? Umikot ang mata ni Maya. Kanina pa siya nag-iipon ng lakas ng loob na lapitan ng binata ng narito sa taniman. Masyado pang maaga para magtrabaho. Gusto mo bang himatayin din? Hindi ka pa raw nag-aalmusal, kaya heto, kunin mo na. Pasimpleng binalingan ng tingin ni Luigi ang dalaga. Itinaas nito ang kamay na may hawak na tasa ng kape. Sige, pero dahil nasanay na ako rito sa farm na may kasamang kumain, sabayan mo ko. Hiling nito. Nakaupo sila sa malilim na parte ng taniman. Nakaharap sila sa pasikat na araw. Maganda ang klima dahil may kalamigan ng hangin na sumasamyo sa kanilang dalawa. Napatingin si Luigi sa kamay ng dalaga. Masakit pa ba to? Halos manigas si Maya nang walang paalam na kinuha ng binata ang kamay niya at sinipat-sipat ang daliri niyang natamaan kagabi. Ayos na ba to? Pailalim na sinalubong nito ang mga mata niyang walang kakurap-kurap. Ayos na. Akmang babawiin niya ang kamay niya nang hindi bitawan iyon ni Luigi. Lumulunok na tinitigan niya ang mga mata ng binata. Bitawan niyo ako, senyorito.
Nang hindi bitawan ay buong lakas niyang binawi ang daliri dahilan para mataob sa kinauupuan ng binata. Maya! Tawag ni Luigi nang nagmamadaling iwan siya ng dalaga. Sino yung mga batang yun? Nagtataka siya nang may maabutang mga bata sa kubo. Kauuwi lamang nila galing sa bukid. Oh, heto. Hati-hati kayo riyan, ha? Nakita ni Luigi na lumabas sa bahay nila si Maya. May dalang basket ng gulay at prutas. Mga batang binibigyan ni Maya. Hindi maiwasan ni Luigi na pagkatitigan ng dalaga habang inaabot sa mga bata ang hawak. Hindi niya may tatanggi na mas gumaganda ito sa paningin niya. Senyorito! Napangiti si Luigi nang marinig ang boses na yon. Naroon siya sa kubo at nagmumuni-muni. May tawag ka galing kay Don Facundo. Thank you. Kinuha niyang inaabot nitong cellphone. Sandaling lumayo si Maya. Hindi niya nakontrol ang sariling panoorin ng binata mula sa kinatatayuan. Sa ilang linggong lumipas ay alam niyang may pagbabago ang apo ng amo. Lalo na sa pagkain. Kinakain na nito ang lahat ng kung anong nasa mesa. Minsan pa nga, nagpaturo ito kung paano gumamit ng kamay sa pagkain. Halata niya rin ang pagiging malapit nito sa mga magsasaka at mga kasamahan. Here, pagbabalik nito sa kanya ng telepono. Kinamusta lang ako ni Lolo. Ganun ba? Gusto mo nang umuwi? Tanong ni Maya. Gusto mo na ba akong pauwiin? Nagkatitigan ng dalawa. May kung anong bigat sa tanong na yun ni Luigi sa kanya. Nakikita na niya ang pagbabago nito at yun naman ang dahilan kung bakit ito narito. Dapat sumagot siya ng oo, pero bakit ayaw lumabas iyon sa bibig niya? Natigilan sa pagsusuklay si Maya nang may marinig na tunog ng gitara. Naghahanda na siya para matulog. Patuloy pa rin ang pagtipa ng gitara habang may kasabay na malambing na boses ng lalaki. May kung anong tumulak sa kanya para magtungo sa bintana. Huminto ang tibok ng puso niya nang masilayan si Luigi. Katabi nito si Rex na natugtog ng gitara. Siniko ni Rex si Luigi at nginuso ang dalagang nasa bintana. Nang iba to ang tingin doon ni Luigi ay maagap na isinarado ni Maya ang bintana at hinihingal na sumandal doon. Maya! Pupungas-pungas pa siya nang pasukin siya basta ni Nika sa kwarto. Nagsusuntukan sina Luigi at Daniel sa labas. Ano? Naabutan ni Maya ang dalawang binata na hawak-hawak ng mga kasamahan. Tila pinipigilan ng mga itong magpang-abot. Anong nangyayari? Tanong niya matapos makita ang dugo sa labi ni Daniel at sa pisngi naman kay Luigi. Ito kasi, tong senyorito natin, masyadong mataas ang tingin sa sarili. Sarkastikong pasaring ng kaibigan na bakas ang matinding galit. Ano naman ang ginawa mo? Harap ng dalaga kay Luigi dahilan para mag-arko ang mga kilay nito. Anong ako? I didn't do anything, Maya. Kilala mo siya, Maya. Bakit hindi mo lang kasi pabalikin sa Maynila yan? Total mukhang natuto na yun sa trabaho rito. Si Daniel naman ang hinarap ng naiinis na dalaga. Marahas pa niyang hinawi ang buhok. Pwede ba, Daniel? Kumalma ka. Senyorito! Habol niya nang umalis si Luigi. Lakad takbo ang ginawa ng dalaga. Naabutan niya ito sa taniman ng kamatis. Hinablot niya agad ang braso ng binata. Ano ba? Sandali nga! Galit na humarap ito sa kanya. Ano? Ako naman ang sisisihin mo. Tinitigan niya lamang si Luigi. Sa bagay, mas kilala mo si Daniel kaysa sa akin. Ang alam mo lang naman, apo ko ng amo mo na ipinatapon dito sa farm dahil sakit sa ulo. May hinanakit nitong bulyaw. Bumilog ang butas ng ilong ni Maya. Habang yung Daniel na yon, para sa'yo, isang anghel na padala ng langit. Teka, senyorito, bakit ba galit na galit ka kay Daniel? Wala namang ginagawa sa yung kaibigan ko. Kasi nagsiselos ako, Maya. I'm dead jealous. Huminto ang mundo ng dalaga habang nakatitig sa
namumula at galit na anyo ni Luigi. Hanggang sa marahang naglaho ang inis sa mukha nito nang mapansing natigilan siya. Tama ang narinig mo, Maya. Naging mahinahon na rin si Luigi. Malamlam na rin ang mga mata nito habang nilalabanan ang tingin niya. Kahit ako nagtataka, bakit kahit walang ginagawa ang kaibigan mo, nagagalit ako sa kanya. Then I found out, nagkakaganito ako kasi gusto kanya. At mas mamamatay ako sa galit ngayon dahil baka gusto mo rin siya. Dagdag pa nito. Alam ko na narito ako para matutunan ng totoong buhay. Hindi ko inaasahan na dito ko rin matatagpuan ng mga tao at babaeng magpapabago ng mundo ko sa maikling panahon. Hindi alam ni Maya kung saan galing ang mga luhang tumulo mula sa kaniyang pisngi. Tagos sa puso niyang sinasabi ni Luigi. Tila ba dinadala siya ng tinig nito sa magandang lugar. Hati sa saya at pangamba ang puso niya. I am starting to love you, Maya. Don Facundo. Hawak ng dalaga ang cellphone habang nasa kubo. Tuwing gabi tinatawagan siya ng among matanda para makibalita sa apo nito. Salamat, Iha. Sa pakikipag-usap ko sa apo ko, ramdam ko na may pagbabago na sa kanya. Mababakas sa boses ng matanda ang saya. Wala ho yun, Don Facundo. Ginawa ko lang ho ang utos nyo. Isa pa, madaling matuto at makibagay si senyorito. Para sa akin, isang araw pa lamang na nakasama namin siya rito, pwede na agad siyang bumalik sa inyo. Talaga ba, Maya? Nakikita ko ho kasi ang pagsisikap na rito sa bukid. Baka ho kasi gusto na niyang makabalik sa inyo. Mapait niyang himig. Kung ginagalingan ni Luigi sa trabaho, ang ibig sabihin lamang nun ay gusto na nitong makabalik ng syudad. Kaya bakit pa ito umamin sa kanya noong nakaraang gabi? Kung aalis din naman pala ito. Ayos ka lang, Iha. Narinig yata ng matandang pagsinghot niya. Ayos lang ho, Don Facundo. Pinunasan ni Maya ang mga luha. May nangyari ba sa inyo ni Luigi? Natigilan ng dalaga. Pinahihirapan ka ba niya o kinukulit? Hindi ho. Mabuti po ang apo niyo. Kung magkaproblema man ho sa oras na makabalik siya sa kumpanya, siguradong hindi na siyang may dahilan nun. Daniel! Ilang beses kumatok si Maya sa pinto ng bahay ni Daniel. Sinadya niya na ang kaibigan dahil may ilang araw na itong hindi pumapasok. Natigilan siya nang bumukas ang pinto. Iniluwa noon ang seryosong anyo ng binata. Daniel, nagpunta na ako rito kasi hindi ka na pumapasok. Baka may problema o sakit. Maayos ako, Maya. Kung ganun, bakit hindi ka nagpupunta ng bukid? Matapos kong sakta ng amo natin? Ayos na yun kay senyorito, kaya halika na. Pumihit ng dalaga para lumakad nang muling magsalita si Daniel. Bakit hindi mo pa siya pabalikin sa Maynila? Napako ang mga paa niya. Nagbago na siya. Hindi ba't yun naman ang dahilan kung bakit siya pinatapon dito? Huminga ng malalim si Maya bago hinarap si Daniel. Naghinang ang kanilang mga mata. Hindi naman siya nagbago. Sa tingin ko, siya talaga yon. Itong farm lang siguro na to ang tamang lugar para lumabas kung anong hindi nakikita ng mga tao kay senyorito. Napangiti ng mapait si Daniel. Ang swerte naman niya. Mukhang saglit pa lang nagugustuhan mo na siya. Sa kabila ng mga nakita mong ugali niya, heto ka at pinagtatanggol siya. Hindi ko siya pinagtatanggol. Nagsasabi lang ako ng totoo. Gusto mo rin siya, Maya. Yun ang totoo. Nabingi si Maya dahil doon. Nasa imahe ni Daniel ang pait at sakit sa mga nangyayari. Senyorito, mag-ingat kayo! Here, Rex! Masayang ibinato ni Luigi ang mangga mula sa puno. Umakyat siya roon at umaani.
Noong nakaraan pa siya, tinuturuan ni Rex na umakyat dito. At ngayon niya lang natutunan. Si Senyorito. Lapit na tanong ni Maya. Alangang itinuro ni Rex ang puno ng mangga. Lumaki ang mga mata ng dalaga bago marahang tumaas ang tingin. Ganoon na lamang ang kaba niya nang makita sa puno ang apo ni Don Facundo. Bakit niyo siya hinayaang umakyat? Impit na kabang tanong niya sa mga ito. Nagpupumilit. Bibigyan ka raw ng mangga at saka yung mga bata. Senyorito! Huminto at pababang tumingin si Luigi. Naroon si Maya at labis ang kaba. Bumaba na kayo riyan! Sandali, hindi pa ako nakakaisang basket. Napapikit si Maya nang gumalaw ang binata sa puno para umabot ng mangga. Nanliliit siya sa bawat kilos nito at baka mali ang maapakan ay bumagsak ito sa ibaba. Pakiusap, Senyorito Luigi. Ayos na yung mga nakuha mo. Bumaba ka na. Mayabang nang umiti si Luigi. Nag-aalala ka ba sa akin, ha? Ay! Tukso ng ilang mga kasamahan nila na nasa ibaba. Isang matalim na tingin ang ibinato ni Maya sa mga ito bago muling tiningala ang binata. Hindi na nakakatuwa, Senyorito. Bumaba na kayo riyan. Okay. Dahil ayoko nakikita nag-aalala ka. Bababa na ako. Tumango si Maya kasabay ng pagluwag ng hininga. Napailing si Luigi bago nagsimulang kumilos. Pigil pa rin ng dalaga ang hininga habang pinapanood ito. Kulang na lamang ay mahulog ng literal ang puso niya nang makitang nadulas ang paa nito sa isang sanga. Kasabay ng pagsigaw ni Rex ay ang pagtakip ng mga mata ni Maya. Hindi niya kayang makita kung anong nangyari kay Luigi. Senyorito! Dahan-dahan at nanginginig ang mga kamay niya. Marahang iminulat ang mga mata. Naiiyak siyang mabilis na lumapit sa binata. Senyorito! Naiiyak niyang bigkas. Kaya mo bang bumangon? Kaya naman. Umupo na si Maya sa kama ni Luigi. Inalalayan niyang bumangon paupo ang binata. Masakit pa bang likod mo? Hindi na. Napatingin ito nang hawakan niya ang noo. Tinitigan ng dalaga ang mga mata ng apo ni Don Facundo. May pilay ka, kaya may lagnat ka. Yung siko mo ba, masakit pa? Alam niyang hindi sapat ang hilot sa mga natamo ni Luigi matapos bumagsak mula sa puno ng mangga. Nilagyan at tinalian lang din nila ng tela ang siko nito pansamantala. Kumain ka na muna para makainom ka ng gamot. Pinanood lamang ni Luigi kung paano dumukwang si Maya para kunin ng tasa na may sabaw. Hindi magawang salubungin ng dalaga ang mga mata ng binata. Itinapat niya ang kutsara sa tapat ng bibig nito. Naging tahimik sila hanggang sa mapainom ito ng gamot. Akmang tatayo ng dalaga nang hawakan ni Luigi ang pulsuhan niya. Nanatiling nakatayo si Maya hanggang sa bumaba ang kamay ni Luigi sa mga palad niya at marahang siyang ibinalik pa upo. Nanatiling nakatagilid ang dalaga. Gamit ang isang kamay ay hinawakan naman ng binata ang isang pisngi ng dalaga para mapaharap ito sa kanya. Pasensya na, Senyorito. Tuluyan ang umiyak si Maya. Napalulo ng laway si Luigi habang pinagmamasdan ito. Tinitigan siya ni Maya tuwid sa mga mata. Humigpit din ang pagkakakapit nito sa mainit niyang palad. Nakita ko yung mga sugat at pasa mo. Alam kong dahil yun sa sobra-sobrang pagtatrabaho mo rito sa bukid. Nahulog ka pa. Wala kang kasalanan. Hinaplos-haplos pa ni Luigi ang pisngi niya habang masuyo ang tingin sa kanya. Lahat ng mga natamo kong sugat at sakit ng katawan dito sa bukid ay baliwala. Masaya at nag-enjoy ako sa pagtatrabaho rito. Hindi katulad nun sa kumpanya. Mas madalas sumakit ang likod ko katutulog sa silya. Ngumiti pa si Luigi. Dahil sa farm na to, kay Rex, Nika, Daniel, at ang lahat ng mga tao rito. Lalo na sa'yo. Pinisil nito ang baba niya.
Natuto akong pahalagahan ang meron ako sa buhay. Pahalagahan ng bawat pagkain na nasa harap ko. At pahalagahan ng pamilya. At kasama ka na roon, Maya. Kumurap si Maya, lalo nang lumapit pa sa kanya si Luigi. Hinabol ang bawat galaw ng mga mata niyang tumutulo ang mga luha. Pero hindi para sa iyo ang bukid, senyorito. Natigilan ang binata. Pinadala ka lang dito para matagpuan mo ang sarili mo. Ngayon na nakita mo na, kailangan mo nang umuwi sa lugar kung saan ka talaga nababagay. What do you mean? Hinawakan ni Maya ang kamay ni Luigi at ibinaba. Tinawagan ko na si Don Facundo. Baka bukas, nandito na sila para sunduin ka. Mabilis na binitawan niya ang kamay nito bago tumayo. Muling hinabol ng binata ang palad niya. Maya, magpahinga ka na. Hindi mo na sila dapat tinawagan. Tama lang yun, senyorito. Dahil tapos ng trabaho ko at trabaho mo rito. Doon lamang binitawan ni Luigi ang kamay ni Maya. Parang mas masakit pa ang narinig niya kaysa sa pagkahulog kanina. Paalam, senyorito. Nakahanay at kaharap ni Luigi na Rex at ilang mga nakasama sa loob ng isang buwan sa bukid. Nilapitan niya si Rex. Nagulat pa ito nang bahagyang yakapin niya ang itinuturing na kaibigan. Salamat, Rex. Tinapik pa niya ang likod nito. Wala ho yun, senyorito. Nahihiyang sagot nito nang kumalas at maharap siya. Mamimiss namin kayo, senyorito. Sinika na mismo ang yumapos kay Luigi na tinanggap naman ng binata. Pagkatapos ay tiningnan nito sila Mang Kanor. Mag-ingat ho kayong lahat dito, lalo na kayo Mang Kanor at Mang Simon. Kayo rin ho, senyorito. Sabay na tugon ng mga ito. Natahimik ang lahat. Huminga ng malalim si Luigi. Ramdam niyang pag-iipon ng mga luha sa mata. Nilinis niya muna ang lalamunan bago kinontrol ang emosyon. Maraming salamat po, Aling Marieta. Salamat rin ho. Kusa nang yumakap ang ginang sa binata. Doon tuluyang pumatak ang mga luha ng binata na mabilis niyang pinunasan. Kailangan na nating umalis, apo. Mabilis na inayos ni Luigi ang sarili nang humarap sa kanyang lolo. Tumango at ngumiti ito sa kanya. Sandali lang, holo. Muling binalingan niya ang mga kaharap. Nasaan ho si Maya? Tanong niya. Nakausap ko na siya kanina. Si Don Facundo ang sumagot. Kaya umalis na tayo. May ngiti pa rin sa labi ng matanda. Napatango si Luigi. Mukhang walang pagkakataon na makausap niya ang dalaga at makapagpaalam. Sinulyapan niya ang munting bahay na saglit niyang naging kanlungan. Huminga ng malalim ang binata bago muling nagpaalam sa mga kaharap. I'll go ahead, everyone. Pilit siyang ngumiti sa mga ito pagkatapos ay tinalikuran sila Rex. Are you sure you want to come with us? Nanatiling nakatitig si Luigi sa labas ng bintana. May ilang minuto na silang nakalayo sa Di Gracia Farm. Alam niyo, Lolo, hindi ko inaasahang magiging ganito kahalaga sa akin ang farm na to. Napalinga si Don Facundo sa apo. Ang bukid ba o ang mga tao rito? Lalo na yung babaeng nakasama mo ng isang buwan dito. Pareho ho, Lolo. Diretsong pag-amin ni Luigi nang salubungin ang tingin ng matanda. Akala ko noon, lahat ng bagay nasa akin na. Ngayon ko na-realize na ang mas magaganda at makahulugang bagay sa mundo, nandito sa bukid niyo. Masaya akong marinig sa iyo ang mga ito, Luigi. Hindi ko inaasahang mababago ka ni Maya ng ganito kabilis. Huminto ang motor ni Maya ng matanaw ang paglapit ng isang kotse. Sigurado siyang lulan doon ang among matanda at ang apo nito. Bumaba siya at nagkubli sa puno. Nang dumaan ang kotse, nakita pa niya mula sa bintana
ang mukha ni Luigi. May lungkot sa puso niya. Sinadya niyang hindi na magpakita rito at baka sa oras na magpaalam ang binata ay hindi niya makontrol ang sariling pigilan ito na hindi naman dapat. Maya! Nay! Isang matamlay na ngiti ang ibinigay niya sa kanyang ina nang sumalubong kasama si Nika at sinalubong siya ng makababa ng motor. Nakaalis na si Senyorito. Hinahanap ka niya. Sambit ni Marieta. Ayos lang ho yun. Makakaalis naman ho sila kahit wala ako. Natigilan si Maya nang mapansin ang tingin ng mga kaharap. Pinigilan niya ang mga luhang nagbabadya. Magtrabaho na tayo. Garalgal niyang boses. Maglalakad na sana siya nang pigilan ng ina. Nagtugma ang kanilang mga mata. Pwede kang umiyak, anak. Tuluyan ang nalukot ang muka ni Maya. Agad naman siyang niyakap ni Marieta. Hinawakan niya ng mahigpit ang ina at umiyak sa balikat nito. Mr. De Gracia. Yes? Tanong ni Luigi nang pumasok ang kanyang sekretary. I want to inform you that your meeting with the board at 3 in the afternoon is set. All right. Thank you, Miss Benitez. You're welcome, Mr. De Gracia. Bakas sa mukha ng sekretarya ang pagtataka sa inaasal ng binata at sa pagiging masigasig sa trabaho ni Luigi. Apo! Lo, anong ginagawa niyo rito? Nagulat pa siya nang makasalubong ang kanyang lolo sa hallway. Kalalabas niya lamang sa conference room. The result of the meeting is great. Namamanghang puri ni Don Facundo. Thank you, Lolo. The project is constructive. Maraming matutulungang bata at magsasaka sa lugar na yun. I'm so proud of you, Luigi. Napangiti siya ng tapikin at pisil nito ang kanyang balikat habang nasa anyo ang hindi matatawarang saya at pagmamalaki. Thank you, Lolo. Gusto ko rin kayong pasalamatan sa lahat ng bagay. Pasensya, oras, pag-alaga at pagmamahal niyo sa akin, Lolo. Yumakap siya sa tatay ng kanyang daddy. Noon pa man ay ibinigay nito sa kanyang lahat ng pangangailangan at tingin niya ay higit pa ron ang binigay sa kanya ng lolo. Lo, pwede hong humiling sa inyo? Tanong niya nang magharap sila. Ano yun? Ngumiti si Luigi. Kahit na malayo at may ilang linggo nang nakalipas, ay hindi pa rin niya nakakalimutan ng mga tao sa farm. Sa tuwing makakakita ng gulay ay isang lugar lamang ang rumihistro sa kaniyang isipan. Ang De Gracia Farm. Sila Rex, Nika, ang mga magsasaka, si Aling Marieta at ang dalagang anak nito. Sadyang tinapos niya lamang ang mga tungkulin niya sa kumpanya bago harapin at balikan ang kaniyang puso. Pwede niyo ho ba akong ipatapon ulit sa De Gracia Farm? Oo naman, Apo. At gusto ko, sa oras na makabalik ka, kasama mo na si Maya. Affirmative, Lolo. Maya! Sakay pa lamang si Maya ng traktor ay rinig niya na ang tili ng kaibigan. Sinilip niya ito. Naroon si Nika, sabik na tumatalon at kumakaway. Nagtaka siya sandali bago tuluyang bumaba ng sasakyan. Inalis niya muna ang suot na sombrero. Napahinto pa siya ng mapatingin sa taniman ng mga patatas. Otomatikong lumungkot ang mukha ng dalaga. May ilang araw na bang nawala si Luigi sa bukid? May isang linggo na pero parang ilang taon na yon. Nakikita niya ito kung saan, sa taniman ng kamatis at minsan namamalikmata pa siya na kasama nito si Rex. Ito na nga siguro ang tinatawag nilang pag-ibig. Mangungulila ka sa taong gusto mong nasa tabi mo lang. Yung laging nakikita ng mga mata mo at yung dahilan kung bakit mas espesyal ang simpleng buhay at lugar kung nasaan siya. Kinalma ni Maya ang kalooban. Kahit naman umiyak siya ng umiyak, walang mangyayari. Sa Maynila, sa syudad na babagay ang katulad ni Luigi, siguradong mas marami itong babaeng makikita at makakasalamuha roon. Madali siyang makakalimutan ng binata kasama ng nararamdaman ito para sa kanya.
Ano ka ba, Maya? Bakit tuminto ka pa riyan? Habol hiningang lapit sa kanya ni Nika. Bakit? May problema ba? Lihim niyang pinunasan ng ilang luha. Halika! Wala na siyang nagawa kung hindi magpahila rito. Takang-taka si Maya ng ayusan at bihisan siya ni Nika at ng sariling ina. Malayo pa naman ang birthday niya. Basta na lamang siyang inutusan ng mga ito na sumakay sa traktor at pumunta sa taniman ng repolyo. May kalayuan sa kanilang kubo. Inihinto ng dalagang sasakyan ng may matanaw. Naroon sa bungad ng taniman sina Rex at iba pang mga magsasaka. Napilitan siyang bumaba sa traktor. Hinila pa niya ang bestida ng maglakad. Natatawa siyang pinagmamasdan ng naroon. Maraming talutot ng iba't ibang kulay ng rosa sa daan. Hanggang sa makalapit siya ay dahan-dahang naghiwalay sina Rex at sa gitna nun ay lumabas si Luigi. Kumurap ang mga mata niya nang makita ang binatang may hawak na isang pumpo ng rosas. Nagsimulang humakbang si Luigi palapit sa dalaga. Nang makaharap ay hindi na napigilan ni Maya na yakapin ito. Agad iyong ginantihan ng binata. Rinig niya ang pag-iyak ng babaeng gusto. Naging mas mariin ang pagyapos niya rito at sandali pang hinalikan sa pisngi ang dalaga. Huwag ka nang umiyak. Masuyong saway niya rito nang maghiwalay ang kanilang mga katawan. Hinawakan nito ang pisngi niya at maingat na itinaas para magtagpo ang kanilang mga mata. Akala ko hindi ka na babalik. Umiiyak na sambit ni Maya. Hindi na niya napigilang ipakita ang pangungulila rito. Pwede ba yon? Naiwan ko ang puso ko rito. Tinitigan siya nito. Naiwan ko rin ang pamilya ko sa farm na to. Lumingon pa ito kay Rex na nag-thumbs up pa sa binata. Here. Nahihiya pang inabot ni Luigi sa kaniyang bulaklak na hawak. Kinuha niya yon at pinagkatitigan. Napatili ang mga tao sa farm na kasalukuyang nanunood sa kanila nang biglang kabigin sa bewang si Maya ng binata. Napahawak ang dalaga sa matigas na dibdib ni Luigi habang maduling-duling na nakatitig dito. Nangako kay Lolo, pagbalik ko sa Maynila, dala ko na dapat ang babaeng nagpabago ng buhay ko. At ikaw yun. Mahal na mahal kita, Maya. Dagdag pa nito. Tumulo ang luha ni Maya. Umangat ang kamay niya para hawakan ang pisngi ng lalaking pinapangarap niya. Mahal din kita, senyorito. Marahang inilapit nito ang muka. Pinaling saglit bago inabot ang nakaawang niyang labi. Narinig niya ang mas malakas pa na hiyaw ng mga kasamahan sa bukid. Saglit lamang ang halik na yon pero malalim ang pagmamahalang kalakip na nararamdaman ng puso ni Maya. Muli silang nagkatitigan. Pupunta tayong Maynila para makita tayo ni Lolo. Pero babalik din tayo rito sa bukid dahil dito ko gustong tumira kasama mo at ng pamilya natin. Tumango siya habang umiiyak. Lumapit si Daniel sa kanila at may inabot na maliit na kahon kay Luigi. Pagkatapos nun ay lumuhod ang binata sa kanya. Natakpan niya ang bibig nang makita roon ang kumikinang na singsing. Ayoko nang magsayang ng panahon. Mahal kita. At sapat na ang dahilang yon para piliin kang makasama habang buhay. Maya, pakakasalan mo ba ako? Mangiyak-ngiyak na alok ni Luigi. Inalalayan siyang makatayo ni Maya. Oo naman, pakakasalan kita, Luigi. Si Maya na ang unang humalik dito nang maisuot sa kaniyang singsing. Nang yakapin siya ni Luigi ay binuhat pa siya. Napuno naman ng hiyawan at palakpakan ang buong paligid. Alam ng puso ni Luigi at Maya na hindi hadlang ang pagkakaiba ng kinalakihan nilang buhay dahil ramdam nila sa kanilang puso ang koneksyon na hindi mailalarawan at sapat na yon para piliin nila ang isa't isa. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa aming kwentong ibinahagi sa inyo ngayong araw. Sana ay kinapulutan nyo ito ng aral. Muli, ito po si Dear Siren at hanggang sa ating muling kwento.
Maraming salamat po.